Luna, matulog ka na. Maaga pang biyahe natin bukas. Ano bang problema? Hindi mo pa rin ba makontak ang ate Hazel mo? Oo, hindi pa eh. Kanina ko pa nga tinatawagan. Gusto ko lang siguruhin na sasama siya sa atin bukas sa pagbabakasyon sa probinsya nyo. Laging stress si ate Hazel kaya mas makakabuti sa kanya na sumama sa atin at makasagap ng sariwang hangin. Okay lang naman na sumama siya, di ba, Oliver? Ay, oo naman. As long as makakasama kita, kahit isa mo pang buong angkan nyo, ayos lang sa akin. Buong angka ng OA mo naman. Alam mo namang kaunti na lang ang mga kamag-anak ko. Parang ikaw, hindi ba sabi mo konti lang din ang mga kamag-anak mo? Oo, si tatay kasi nag-iisang anak. Ganon din ako. Kaya nga pag nagpakasal tayo, makakatipid talaga tayo sa mga bisita. Ayos lang sa akin na konti ang bisita. Ang importante, mahal natin sa buhay ang mga pupunta. Oo, tama ka. At sobrang excited din ako na kasama kita ngayon. Lagi ka kasing busy sa trabaho mo eh. Kaya halika muna rito. Ay, ano ba? Huwag mo ko hawakan sa bewang. Alam mo namang may kiliti ako yan eh. Akala ko ba maaga tayong matutulog dahil maaga tayong babiyahe? Eh bakit ang pilyo mo? Oo, maaga tayong matutulog at magpapahinga. Pero, yun eh, pagkatapos ng gagawin natin. Kaya huwag ka na kumontra. Sandali lang. Baka si ate yung nag-message. Titingnan ko muna. Oh, ano? Ang ate Hazel mo ba? Ano sabi niya? Sasama raw ba siya? Oo, sasama siya. Pati si Tito Badong sasama rin. Ayaw niya sa probinsya pero himala at gusto niyang magbakasyon. Ay, sige. Wala namang problema yun eh. At sana wala rin problema sa'yo kung itutuloy na natin ang ginagawa natin kanina. Kaya, umanda ka na. Ayan na ako. Saksakan ng layo naman pala ng lugar na to, Hazel. Bakit ba kasi sumama ka pa sa kapatid mo? Ayan, napagod ka lang ng husto. Baka dapat mo nang sabihin kay Luna tungkol sa sakit mo. Tito Badong, huwag ka namang maingay oh. Baka marinig ka ni Luna. Alam mo namang ayoko siyang mag-alala sa kalagayan ko. Baka huling bagong taong ko nito. Gusto ko lang kayong makasama. Anong huling bagong taon? Sira ka. Hazel, hindi nakakatuwa ah. Nakita mo ba yung drainage na yan sa harapan natin? Kahit pamangking kita, gusto mong ingud-ngud kita dyan, ha? Oo. Ganyan ka ba ka-word sa akin, Tito? Kaya sumama ka rito? O baka naman balak mo lang humanap ng boys? Boys, dito sa lugar na to, konti na lang nasa dulo na to ng daigdig, no? Kaya nga paano ka na lang dito pagka bigla kang nawalan ng malay? Paano ang ospital? Ay nako, huwag sanang umatake ang sakit mo habang nandito tayo. Ate Hazel! Tito Badong! Ano ba yung pinagbubulungan nyo? Para kayong mga bubuyog. May sakit pa akong narinig. Sino may sakit? Sakit? Wala. Walang may sakit, Luna. Sumakit lang yung balakang ni Tito Badong sa tagal ng biyahe. Oh, bakit niya kayo nagkukumpulan? Pumasok na tayo sa loob. Huwag kayong mahiya. Si tatay lang ang nasa bahay. Oh, narinig niyo si Oliver. Pumasok na tayo at wag nating paghintahin si Tatay Crispin. Bakit ba parang kinakabahan ako dito sa bahay ni na Oliver? Dahil ba masyado na itong luma? Papasok pa lang ako sa gate nila. Kakaiba na kagad ang naramdaman ko. Parang may kung anong pwersa na humihigop sa akin. Nagtaasan tuloy ang mga balahibo ko. Ate Hazel, bakit ka natitigilan? May problema ka ba? Wala Luna. Medyo weird lang ng pakiramdam ko dito sa bahay na to. Sigurado ka bang dito sila nakatira? Kahit lumang bahay, maayos naman. Kaya lang parang... Maraming multo. Nako, Luna ha. Alam mo naman yan si Hazel, bukas ang third eye niya. Kaya kung ano-ano nararamdaman. Huwag kayong mag-alala. Mukha lang nakakatakot dito sa bahay na minana ko sa mga magulang ko, pero ligtas kayo rito. Tatay Crispin, ito nga po pala si Ate Hazel at si Tito Badong, kapatid ng nanay ko. Ate Hazel, Tito Badong, siya ang Tatay Crispin ni Oliver. Halin na kayo. Doon tayo sa kusina para makakain na tayo. Alam ko napagod kayo sa biyahe, kaya pinahayos ko na kagad kay Oliver ang hapag. Huwag kayong tumulay sa bahay na yan! May demonyo sa bahay na yan! Mapapahama kayo!
Sinasabi ko sa inyo, pagsisisihan niyo ang araw na ito! Oh. Ay, sino yung babaeng yan? Kumakasigaw, wagas. Anong demonyo sinasabi niya? Si Esther yun. Iniwan ang asawa at mga anak. Eh yun, nabuwag ang tornilyo. Huwag niyo na lang siyang pansinin. Ako nang bahala sa kanya. Wow, ang lawak pala ng likod bahay ni na Oliver. Tanaw na tanaw mula rito sa bintana. Ang lamig ng simoy ng hangin. Magandang magpaputok ng fireworks dito sa New Year. Pwede rin kaming mag-camping dito. Siguradong marerelax dito sina Ate Hazel at Tito Badong. Eh, ano yun? Parang may tumatakbo. Sinong... Parang pumasok sa kwartong yan yung tumatakbo. Pero sino yun? Teka nga, susundan ko. Dito nagpunta yung tumatakbo kanina eh. Kung sino man siya, gugulatin ko siya. Papasok ako sa kwarto at bubuksan ko agad ang ilaw. Ha? Wala namang tao rito. Bakanting kwarto lang to. Walang mga gamit. Walang kahit ano maliban sa malaking painting sa dingding. Sino kaya ang batang babae na nasa painting? Maganda siya. Oh my God! Bakit biglang nawala ang mga mata niya? May babaeng lumabas sa pinto! Nakaitim siya! Luna! Ano nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? At bakit nandito ka sa kwartong to? Oliver, hindi mo papaniwalaan ang nakita ko. May babae ako nakita dito. Itim na itim ang buong itsura niya. Nakatagilid siya kaya nakita ko ang buhok niya. Sobrang haba. Lagpas pa sa sahig. Ano bang sinasabi mo? Dalawa lang kayo ni Ate Hazel mo na babae rito. Kumalma ka lang, okay? Baka pagod ka lang. Halika na. Bumalik na tayo sa kwarto. Ay, ano ba naman to? Hindi agad ako nakatulog kagabi dahil sa babaeng nakita ko. Ayan, tinanghali ako ng gising at hindi na ako nakasama sa palengke. Grabe. Ang lawak din dito sa harapan ng bahay ni na Oliver. Ang daming puno kaya sobrang lilim ng lugar kahit maaraw. Yun nga lang, walang signal ang cellphone. Teka, sabi ni Oliver nandito lang si Tatay Crispin. Pero hanggang ngayon hindi ko siya makita. Sino? Diyos ko! Yung babae kahapon. Yung nasisiraan daw ng bait papalapit sa akin. Anong gagawin ko? Huwag kang matakot sa akin. Hindi ako nababaliw gaya ng sinabi nila sa inyo. Ako si Esther. Dating katiwala sa bahay na ito. Nandito ako para balaan ko kayo. Umalis na kayo dito. May demonyo sa bahay na ito. Naintindihan mo ba? Ano pong sinasabi ninyo? Anong demonyo? May demonyong nakatira sa bahay na yan. Bubuhayin nila si Miriam. Bubuhayin nilang batang yon. Isang kaluluwa na lang at magtatagumpay na sila. Sa bagong taon, delikadong buhay niyo. Miriam? Sinong Miriam? At anong kinalaman ng bagong taon sa mga sinasabi niyo? Ano? Hindi ko talaga maintindihan ang sinasabi ng Esther na yon. Sabi niya dati siyang katiwala sa bahay na to. Ay, gusto ko sanang linawin sa kanya mga sinabi niya kaso bigla siyang nagtatakbo palayo nang marinig niya ang busina ng sasakyan ni na Oliver. Luna, bakit ang lalim yata ng iniisip mo? Ginugulo ka ba ng matandang babaeng nakita kong tumatakbo palayo kanina nang dumating kami? Alam mo, kung kasama lang namin ni Tito Badong si Oliver kanina, siguradong hahabulin niyang babaeng yun para pagalitan. Lumapit sa akin yung babae kanina. May sinabi siyang hindi ko maintindihan na Ate Hazel eh. Ano bang sinabi niya? Sasabihin ko ba kay Ate Hazel? Baka magkaroon sila ng dahilan ni Tito Badong para umalis na agad dito. Mapagpaniwala kasi siya sa kababalaghan at pag bigla silang umalis, nakakahiya naman sa tatay ni Oliver. Hoy, Luna! Wala ate. Baka nga maluwag lang ang tornilyo ng babaeng yun. Pabalik-balik lang dito yun. Hindi na nila pinapansin kasi wala naman daw naniniwala. Ay, gano'n naman pala eh. E di wag mo na lang intindihin. Halika na. Ate, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sumasakit ba dyan mo? Hindi. Wala ito. Medyo sumakit lang ang sikmura ko. Wala, namimilipit ka
nasasakit! Okay ka lang ba talaga, ate? Baka may hindi ka sinasabi sa akin, ha? Napapansin ko na pumapayat ka kahit hindi ka naman nagda-diet. At parang ibang pagputi ng balat mo ngayon. Hindi maputi, parang madilaw ang balat mo. Aray ko. Luna, ano ka ba? Huwag kang praning dyan, ha? O, ayan, oh. Kita mo na wala na yung sakit. Huwag kung ano-anong sinasabi mo dyan, ha? Tay, kanina pa kita hinahanap. Ano yung palakol? Ako na magsisibak ng kahoy. Ako na. Baka pati itong simpleng pagsisibak ng kahoy, di mo pa magawa ng maayos. Tay, ba't ka ba nagagalit sa akin? Ginawa ko naman ang trabaho ko Tulad na ng pagkasunduan natin, dinala ko naman dito si Luna. Dinala mo nga si Luna, pero napakarami niya kasama. Paano natin maisasagawa ang ritual para mabuhay ang kapatid mo? Oliver, tandaan mo ikaw ang dahilan kung bakit namatay si Miriam. Kaya ikaw ang dapat na gumawa ng paraan para mabuhay siya. Ginagawa ko naman ang lahat para maibalik natin dito si Ate Miriam. Yung mga kasama ni Luna, hayaan na natin sila. Kung kinontra ko si Luna sa pagsama ng kapatid at tiyuhin niya rito, baka hindi rin siya sumama. Ikaw ang bahala. Basta siguraduhin mong wala tayong magiging sabit sa kanila. Dahil kailangan natin ng kaluluwa ng isa pang dalaga sa pagsapit ng bagong taon. Kailangan nakahanda na tayo bago ang unang kabilugan ng buwan. Oo, Tay. Hindi na rin ako makapaghintay na muli nating makita at makasama si Ate Miriam. Ibibigay natin ang kahilingan ng demonyong yun. Pero kailangan niyang sumunod sa pinagkasunduan natin. Ilang araw na lang ang hinihintay natin, Oliver. Malapit na tayo magtagumpay. Ilang araw na lang. Tingin mo ba hindi sila nakakahalata? Chester, magiging problema ba natin siya? Hindi, Tay. Walang maniniwala kay Aling Esther. Hindi niya tayo napigilan noon at hindi rin niya tayo mapipigilan ngayon. Walang maniniwala sa isang baliw na katulad niya. Oliver, tingnan mo yun. Si Luna. Saan siya pupunta? Dali mo, sundan mo siya. Oo, Tay. Akong bahala kay Luna at sa mga kasama niya. Wala kang dapat alalahanin. Kahit baliwalain ko ang mga sinabi ng matandang babae, lagi kong naaalala yung tungkol sa demonyong sinasabi niya. At yung may kapatid daw na babae si Oliver. Wala naman akong natatandaan na may kapatid si Oliver. Ewan ko ba kung bakit bigla ko na lang naaalala yung batang babae na nasa portrait. Kaya heto, titingnan ko uli yun sa kwarto na nasa gawing dulo nitong bahay. Eto na yung kwarto. Bubuksan ko na yung pinto at sisilip ako sa loob. Sigurado akong ito yung kwarto, pero bakit ganon? Wala na sa dingding yung portrait ng batang babae. Ang nandito na lang ay isang malaking baul. Umuuga ang takip ng baul. Parang may gustong lumabas mula sa loob ng baul. Diyos ko, ano nangyayari dito? Ayan na, bubukas na ang takip ng baul. Luna! Ano nangyari? Bakit ka tumili? Oh, Oliver! Umangat ang takip ng baul at nakita ko may babae sa loob. Kita-kita ko yung ulo niya. Nakita ko mga mata niya namumula. Nakatingin siya sa akin. Luna, humiyaw ka. Makinig ka sa akin. Walang babae rito. At hindi mo ba nakita? Pusa yung lumabas sa loob ng baul, Kulay itim yung pusa. Kaya akala mo Alam ko kung anong nakita ko. Hindi ako bulag. Come here. Tingnan mo, halika. Walang laman ang baul na to. Hindi lang to may alis si tatay dahil pag-aari to ng namatay niyang ama. Please, kalimutan mo na to. Gusto mo bang matakot si Ate Hazel at si Tito Badong? Baka mag-iya sila biglang umuwi. Paano naman ang camping natin sa New Year? Diba? Paano na yun? Ay, nakakainip. Hindi ako makatulog. Pero mas okay na rin sa akin ang mainip kung mababantayan ko kayong magkapatid. Lalo ka ng pinakamatigas ang ulo. Teka, nasaan na nga pala si Luna? Ayun, kausap pa siya ni Oliver tsaka ni Mang Crispin. Iniwan ko na sila kanina para mapag-usapan nila yung mga bagay na hindi naman ako kasali. Kaya gumora ka na lang dito sa room para makapagbasa ka ng mga weird mong libro. Asus! Hazel, scary na nga ang peg nitong lumang bahay na to. Horror pa yata yung binabasa mo. Ayan, at may picture pa ng demonyo. Uy, magandang story nito
tungkol sa mga demonyo. Malalaman mo na ang mga demonyo pala ay may kakayahang mag-iba-iba ng itsura. At ang tawag doon, shape-shifting. Ginagawa nila yun para linlangin ang mga tao sa paligid nila. Ay, nako, Hazel. Pasa ko sa mga ganyang usapan. Hindi ako naniniwala sa mga demonyo. Mas nakakatakot pa yung mga nangungutang tapos hindi ka na gustong bayaran. Ay, nako, doon talaga ako nadedemonyo. Ano yun? Narinig mo ba yun? May sumisit-sit eh. Ikaw ba yun? Ha? Ba't naman ako sisit-sit? Nakakainis. Kapon pa may sumisit-sit sa beauty ko. At nakakapagtaka, ha? Wala kayo naririnig magkapatid. Ang weird. Tito Badong, alam mo ba kung anong weird? Yang kwintas mo. Kumikinang-kinang mo ano yan, pambata? Excuse me, metal to, no? Hindi ko to pwedeng itapon dahil bigay ito ng ex-boyfriend ko. Yung kaisa-isa kong minahal. Yan na naman yung sumisit-sit. Makaalis na nga rito. Baka sinusundan na ako ng mga maligno. Tito Badong, anong ginagawa mo rito sa likod bahay ng ganitong oras? Hindi ka ba makatulog? Oo eh. Hindi pa talaga ako nakakatulog ng ganitong oras. So, okay lang. Okay lang ang beauty ko rito. Kaya, Yossi, gusto mo Hindi po. Nangako ko kay Luna na hindi na ako maninigarilyo. Ay, winner! Dagdag 100 pogi points ka sa akin dyan, Oliver. At madadagdagan mo pa ang pogi points mo na yan kapag hindi ka nagsawa sa pagmamahal at pag-aalaga sa pamangking kong si Luna. Ay, oo naman, Tito. O sige na, matulog ka na. Uubusin ko lang tong yosi ko tapos papasok na rin ako sa loob. Sige po. Good night po. Good night. Ay, papabols din talaga tong si Oliver. Hala siya, may sumisit-sit na naman sa beauty ko. Sino ba naman kasi yung walang magawa na yun? Ay! Ay! Carmesius! Sinong papa yun? Pasulyap-sulyap sa likod ko sa malaking puno. Ay, nakangiti siya sa akin at kumakaway. Teka nga, baka booking to, mapuntahan ko nga. Wait lang ha, wait mo lang ang beauty ko, go ako dyan. Wait, Pogi! Saan ka pupunta? Hintayin mo ako, dito lang tayo mag-get together. Teka, malayo na dito. Uy, wala na makakita sa atin at Ano nangyari sa'yo, Pogi? Bakit may mga... Ano yung lumalabas sa katawan mo? Ay! Si Pogi! Naging pusa! Diyos ko, ano ba to? Ayoko na! Aalis na ang beauty ko dito! Aalis na ako dito! Diyos ko, kulay pula ang mga mata ng pusa at may kulay itim na lumalabas sa katawan niya. Tumapaikot sa katawan ko ang itim na parang usok. Hindi na ako makagalaw. May demonyo nga rito. May demonyo nga talaga rito. Luna, sigurado ka bang umalis na si Tito Badong? Kausap ko siya kagabi at wala naman siyang sinabi sa akin na babalik siya ng Maynila. Ate Hazel, yun ang sinabi sa akin ni Oliver. Dala na nga rin ni Tito Badong ang mga gamit niya, wala nang natira. Pati sasakyan, wala rin dito. Oo, kaya nga lang, hindi ko matawagan ang cellphone niya. At saka diba, nakaplano nga na dito tayo sama-sama magse-celebrate ng bagong taon. Tapos kung kailan 2 gabi na lang, saka naman siya aalis. Ano yun? Kinakabahan nga ako, ate. Kung totoo palang sinasabi ng matandang babae, si Aling Esther, paano kung totoong may demonyo rito at kinuha niya si Tito Badong? Ay, ewan ko, Luna. Sa totoo lang ayaw lang kitang takutin pero ibang pakiramdam ko sa bahay na ito. Gabi-gabi, may naririnig akong mga ingay na walang pinagmulan. At may mga yabag din akong naririnig pero pag dinignan ko naman, walang tao. At sabi rin ni Tito Badong, lagi daw may sumisit-sit sa kanya rito. Pero wala naman tayong naririnig. Ano sa tingin mo, Luna? Kung
Umalis na rin kaya tayo dito. Bumalik tayo sa Maynila. Kaya lang ate, nakakahiya naman kay Oliver at sa tatay niya. Umaasa sila na dito tayo magbabagong taon kasama nila. Ang mabuti pa ate, ipagtatanong ko na lang sa mga kaibigan ni Tito Badong kung naroon na siya sa Maynila. Saka na lang tayo ulit magdesisyon. Ineng, narito ko sa may gate. Halika kayo rito. May sasabihin akong importante. Sinabihan na ako ni Oliver na huwag na makipag-usap sa matandang babaeng yan. Kaya kunwari hindi ko na lang siya narinig. Umalis na kayo ng kapatid mo. Nasa panganib ang buhay niyo. Papatayin kayo ng mag-amang yun at gagawin kayong alay sa demonyo ng bahay na yan. Maniwala ka sa akin. Inuna niya ng patayin ang tiyuhin mo. Ano pong sinabi ninyo? Ang Tito Badong ko, pinatay ng... Huwag kayong nang bibintang. Lalo nang manira, mabait si Oliver at ang tatay Crispin niya. Mabait lang sila dahil kailangan kanila. Kailangan nilang huling kaluluwa na iaalay nila sa demonyo para buhayin si Miriam. Marami na silang isinakripisyo at isusunod ka na. Anong iaalay sa demonyo ang sinasabi mo? Yung lumang baol sa abandonadong kwarto. May butas sa ilalim doon. Ilihis mo yun at makakakita ka ng lagusan. Gamitin nyo yun para makatakas ng hindi nila nalalaman. Iyon ang paraan para makaligtas kayo sa demonyo. Ano po? Pasensya na ha. Hindi ko talaga maintindihan dahil... Eto, tignan mo itong metal na kwintas nito. Hindi ba pag-aari ito ng kasama niyong lalaki? Naiwan niya ito nung pinaglaruan siya ng demonyo bago siya pinaglaho. Kay Tito Badong nga ang kwintas na to. Aling Esther, bakit mo ito ginagawa? Bakit ka nag-aaksaya ng oras para balaan kami? Wala ka namang mapapala sa amin. Sino po ba talaga kayo? Luna! Nasaan ka? Halika, mag-ihaw tayo ng isda! Luna! Tinatawag na ako ni Oliver. Aalis na po ako. Tandaan mo, bagong taon, bagong buhay at pagkakataon. Kukunin nila ang kaluluwa mo para buhayin si Miriam. Umalis na kayo ngayon. Tandaan mo ang sinabi ko sa iyong daanan para makatakas kayo. Kapag binigilan nila kayo, tandaan mo! Oh, bakit ang tahimik mo? Iniisip mo pa rin ba ang Tito Badong mo? Nasa Maynila na yun ngayon. Ano ka ba naman? Hindi ko muna sasabihin kay Oliver ang mga nalaman ko. Baka lalo niyang itago sa akin ang totoo kung nagsasabi man ng totoo si Aling Esther. Mahal ko si Oliver pero mahal ko rin si Ate Hazel. At ayoko mapahamak siya ng dahil sa akin. Uy, Luna! Anong problema ba? Oliver, mahal mo ba ako tulad ng pagmamahal ko sa'yo? Ay, oo naman! Ba't mo naman tinatanong? Siyempre mahal kita. Papakilala ba naman kita kay tatay kung hindi? Kung mahal mo talaga ako, bakit hindi mo sa akin sinasabi ang tungkol sa kapatid mong si Miriam? O may bala ka bang sabihin sa akin ang tungkol sa kanya pati ang dahilan ng pagkamatay niya? Yun ba? Yun lang naman pala eh. Teka, ba't ang seryoso mo? Hindi ko sinabi sa'yo kasi matagal na panahon na yun. Si Ate Miriam nawala siya sa amin. 10 taong gulang pa lang siya at ako naman 6 na taon pa lang noon. 20 taon na nakalipas. Ang tagal na noon. Kung ganon, siya yung batang babae na nasa painting dun sa abandonadong kwarto sa bahay niyo? Oo, siya nga. Teka, ano bang problema? Bakit naging issue sa atin yan? Nandito tayo para mag-celebrate ng New Year together. Huwag natin pag-usapan ng malulungkot na pangyayari. Pero kasi ano eh... Teka, don't tell me na naniniwala ka kay Aling Esther. Pabalik-balik sa mental hospital yun. May saltik yun, nababaliw na. Huwag mo siyang paniwalaan, okay? Sa akin ka maniwala. Narinig ko kayo nag-uusap ni Luna kanina. Pinag-uusapan niyo ang ate Miriam mo. Anong nangyayari, Oliver? May alam na ba siya? Ay, tay, wala po. Bakit ko naman sasabihin ang tukol kay Ate Miriam? Sa palagay mo ba, mananatili pa rito si Luna kung alam niyang iaalay natin siya sa demonyong nangako na bubuhayin ng kapatid ko? Walang iyang Esther yan. Talagang gustong sirahin ang mga plano natin. Mabuti pa sigurong siya mismo ang ipakain natin sa demonyo para mawala na rin siya. Isa pa yung demonyong yan eh. Gusto pang masira ang mga plano natin. Hindi nakatiis at pinatay yung bating na tiyuhin ni Luna. Tay,
Hindi mo dapat pinagsasalitaan ng masamang demonyong tutulong sa atin na buhayin si ate. Narinig mo ba yun? Nagagalit siya. Wala akong pakialam sa galit ng demonyong nakatira dito sa bahay natin. Dahil hanggat hindi niya nakukumpleto ang mga kaluluwang iaalay natin, hindi rin siya makakaalis sa bahay na to. Naka-anim na tayo, Tay. Isa na lang. Matutupad ang kagustuhan natin. Makikita at makakausap na natin si Ate Miriam. Tama ka, Oliver. Nasasabik na akong makita at makausap ang kapatid mo. Lalo na... Sino yun? May taong galing dito. Titignan ko kung sino. Mukhang may daga na nakakaalam ng sekreto ng mga pusa. Oliver, alam mo na ang dapat gawin. Hindi tayo dapat mabigo ngayon. 2 gabi na lang. Sigurado kung nasasabik na ang kapatid mo sa muli niyang pagkabuhay. Rico, ang sakit. Ngayon pa ako sinumpong ng sakit ko. Hindi na talaga may tatago ang cancer ko. Rick. Pero bago pa kami mapahamak na magkapatid, sisiguruhin ko na kahit si Luna man lang makaligtas. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Sabi ko na nga ba't may kakaiba sa bahay nito? May nakatirang demonyo dito. Aray, ang sakit. Hazel? Ate? Ano nangyayari? Hindi ka ba makahinga? May masakit ba sa'yo? Sabi na nga, be. Dapat pinilit kitang magpa-second opinion. Luna, alam mo may sakit ako. Oo, ate. Hinihintay ko na sabihin mo sa akin. Pero gaya ng mga bata pa tayo, lagi ka nalang matibay at matatag. Please, ate, magpagamot ka. Huwag mo sukuan ang sakit mo. Oo, Luna. Pero sa ngayon, kailangan muna nating makaalis dito. Nasa panganib ang buhay natin. Nakipagkasundo sa demonyo sina Oliver ang tatay niya. Iaalay ka nila. May demonyo ding namamahay dito. Kaya... aray! Diyos ko, ate! Sige na. Kunin mo na yung mga gamit natin. Bilisan mo. Huwag mo na akong alalahanin. Ate Hazel! Oliver! 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 Salamat nandito ka! Si Ate Hazel, dalhin natin siya sa... Amoy mo ang papatulog na nilagay ko sa panyo, Luna. At saka ka matulog na mahimpig. Bukas, wala ka nang nararamdaman ng kahit ano. Sakit na ang ulo ko. Nasaan ako? Bakit nakakadena sa kama ang mga kamay at paa ko? Ano nangyayari dito? Oliver, pakawalan mo ako! Oliver! Huwag ka na lang pumalag para hindi ka na masaktan pa, Luna. Hayaan mo. Hanggang bukas na lang na gabi. Pagkatapos ng bagong taon, magiging maayos na ang lahat. Ano ba sinasabi mo? Pakawalan mo ako rito! Hindi ko inakalang gagawin mo sa akin to. Minahal kita. Kayo na lang ni Ate Hazel ang pamilya ko. Luna, mahal din naman kita. Minahal kita dahil kailangan kita. At kung totoong mahal mo ako, tulungan mo ako maibalik si Ate Miriam. Kung hindi dahil sa akin, buhay pa sana siya. Kasalanan ko kung bakit siya namatay. Kaya ako ang gagawa ng paraan para maibalik ang buhay niya. Gagawin mo akong sakripisyo? Pakawalan mo ako, Oliver. Huwag mong tuluyang sirain ang tiwala ako sa'yo. Sorry, Luna. Pero ikaw ang kukumpleto sa ritual. Kaya dito ka lang hanggang sa magtagumpay na kami. Walang iya ka talaga, Oliver. Si Ate Hazel, anong ginawa niyo sa kanya? Kung ako lang ang kailangan niyo, pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman dito, nadamay lang siya. Huwag mo nang isipin pa ang Ate Hazel mo. Hindi na rin naman kayo magkikita. Mas mahihirapan ka lang kung mag-iisip ka pa ng kung ano-ano. Kaya relax ka lang dyan. Paghintay ka ng New Year. Hindi ba sobrang excited ka na? Napakasama mo talaga, Oliver. Ang sama mo! Ikaw at ang demonyong nakatira dito. Totoo palang sinabi ni Aling Esther. Sinasabi niyong baliw siya? Hindi! Kayo ng tatay mo, mga baliw! Bahala ka. Sabihin mo gusto mong sabihin. Hindi magbabago ang isip ko. Diyan ka na.
Kailangan tulungan ko si Luna. Naroon siya sa ibang kwarto dahil naririnig ko ang sigaw niya. Mahina ang dating dito pero boses niya yon. Teka, nasan ba ako? Ano itong gamit na natatakpan ng puting kumot? Teka, aalisin ko ang kumot para makita ko. Ano ito? Portrait ng isang batang babae na nasa 10 taong gulang. Ito ba yung bata na sinasabi nilang bubuhayin nila? Gusto ko ang kaluluwa mo. Gusto mo bang makatakas dito? Alam ko na naririnig at nararamdaman mo ako. Sino ka? Ikaw ba yung demonyong nakatira dito? Alam kong may sakit ka. Pagkagalingin kita, Hazel. Pero ibibigay mo sa akin ang kaluluwa mo at iaalis kita rito. Hindi ako aalis dito na hindi ko kasama si Luna. Ha? Mang Crispin? Anong ginagawa mo dito? At bakit may dala kang kutsilyo? Hindi ko kailangan magpaliwanag sa iyong babae ka! Wala na kaming pakialam sa'yo. Kaya bago mo pa mapigilan ang ritual bukas ng gabi, kailangan mawala ka na dito! Papatayin na kita ngayon! Wag! Natiwa mo kutsilyo yan! Hindi mo papayag na mapatay mo ako! Mawa ka ng braso mo! Magkita mo kayo magagawa sa kutsilyo! Papatayin kita! Papatayin kong lahat ng sangawa sa plano naming buhayin si Miriam! Papatayin kita! Sa akin ka na lang makipaglaro, Crispin. Wala ka na rin pakinabang sa akin. Kaya kukunin ko na ang kaluluwa mo! Demonyo ka! Bakit sa akin mo'y pinulupot ang kaninang itim? Bakit ako papatayin mo? Isa ka talagang demonyo! Tuso ka! Binigyan kita ng mga kaluluwa! Tulungan niyo ako! Ang init! Parang natutubo ang katawan ko! Tay? Ano nangyayari dito? Nasaan ang tatay ko? Sumagot ka, babae ka! Biglang may lumukob na parang anino sa katawan ng tatay mo, Oliver. Nasaktan siya. Ang sabi niya, mainit at parang sinusunog ang katawan niya. Tinawag niya yung demonyo. At yan ang nangyari sa kanya. Kulay itim na bakas na lang siya sa may semento. Naglaho siya na parang bula. Ano? Hindi maaari ito. Nagalit kay tatay ang demonyo nakatira dito sa bahay. Kung hindi ko siya mabibigyan ng ika-6 na kaluluwa pagsapit ng bagong taon, ganyan din ang gagawin niya sa akin. At baka hindi na niya ituloy ang kasunduan. Hindi na niya bubuhayin si Ate Miriam. Hindi pwede to. Sa dami ng pinagdaanan ko, sa dami ng hirap at pagod ko, kailangan mabuhay si Ate Miriam. Kung hindi, hihilahin din niya ako sa hukay. Kailangan may aalay ko si Luna bukas ng gabi. Kailangan maging matagumpay ang ritual. Oliver, ano bang sinasabi mo? Bakit di papahamak mo si Luna? Mahal na mahal ka ng kapatid ko at pinagkatiwalaan ka niya. Alam kong mahal mong Ate Miriam mo at gagawin mo ang lahat para sa kanya. Pero ganon din ako kay Luna. Kaya please, ako na lang ang ialay mo. Ako na lang. Hindi pa rin ako pinapakawalan ni Oliver. Ang sakit na ng kamay ko sa pagkakakadena. May umiiyak. Sino yan? Magpakita ka sa akin! Tulungan mo ako. Ayoko na rito. Gusto ko nang magpahinga. Ayokong makulong sa lugar na to. Diyos ko, ikaw si Miriam, yung ate ni Oliver na bata pa lang ay namatay na. Anong ginagawa mo rito? Magpahinga ka na. Huwag mo na kaming guluhin. Patay ka na. Huwag ka na umasa sa demonyo na bubuhayin ka pa niya. Pagod na ako. Ayokong mabuhay. Gusto ko nang magpahinga. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Paano kita mapapatahimik? Sabihin mo sa akin. Tutulungan
Hindi mo siya matutulungan. Walang makakatulong sa kaluluwa niya kung di ako lang. Sa akin ang lahat ng mga kaluluwa niyo. Tulungan niyo ako! Pakawalan niyo ako! Luna! Luna, Diyos ko! Anong ginawa nila sa'yo? Ate Hazel, ikinadena ako ni Oliver. Tama si Aling Esther, tama ka nga. Hindi tayo dapat nagtiwala kay Oliver at sa tatay niya. Sandali lang, Luna. Nakakawalan kita. Dala ko ang mga susi ng kadena nakatali sa mga kamay at paa mo. Bilisan mo, Ate Hazel, baka dumating si Oliver at ang tatay niya. Alam ko kung saan ang lagusan. Sabi ni Aling Esther, doon tayo dumaan para makatakas. Huwag ka mag-alala. Natutulog si Oliver. At kahit na ano pang gawin niya, hindi na tayo mapipigilan. Ayan, naalis ko ng kadena. Halika na, tumakas na tayo. Dito tayo. Dito yung sinabi ni Aling Esther. Dito yun, Ate Hazel. Tama si Aling Esther. Nung inusog ko ang malaking baul na to. Ayan, may lihim na daan. Maskip lang pero sigurado kung kasya tayo, makakatakas tayo dito. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ha? Ate, bakit mo ko niyayakap? Bakit ka umiiyak? Wala. Gusto lang kitang yakapin. Tandaan mo, mahal na mahal kita. Mahal din kita, Ate Hazel. Kaya halika na, umalis na tayo! Oo, Luna. Bilisan mo. Dumaan ka na dyan sa lagusan at susunod ako. Dalian mo na. Sige, ate. Eto, lulundag na ako, ah. Paalam, Luna. Ako na lang ang papalit sa'yo. Total. Hindi na rin naman magtatagal ang buhay ko. Dahil sa aking sakit. Patawarin mo sana ako. Mahal na mahal kita. Kapatid ko. Nasaan ako? Aling Esther, anong ginagawa niyo rito? Ay, salamat naman at nagising ka na. Akala ko hindi ka na magkakamalay. Nandito ka sa bahay ko. Bakit? Masakit nga ang likod ko dahil sa lagusan na dinaanan ko eh. Si Ate Hazel, nasan siya? Diyos ko, hindi siya sumunod sa akin. Dahil nung pumunta ako sa lagusan, nakita ko ibinalik niya ang baul para takpan ng butas. Aling Esther, iniwan ko ang ate ko kasama mga demonyo sa bahay na yon. Nung natagpuan kita sa lagusan nag-iisa ka lang at wala kang malay. Eto, may sulat ang ate mo. Nakita ko yan sa lagusan. Basahin mo. Akin na po. Sulat kamay niya nga to. Humihingi siya ng pasensya dahil hindi na niya ako makakasama sa bagong taon. Si ate ang papalit sa akin bilang alay. Babalik tayo sa bahay na yon. Baka abutan pa natin sila. 10 minuto. Kailangan natin silang mapigilan sa loob ng 10 minuto. Kung ganun, umalis na tayo, Aling Esther. Bumalik tayo sa bahay ni na Oliver. Ate Miriam, habang tinititigan ko ang larawan mo, lalo ko nasasabik na makasama kang muli. Ayoko nang mabuhay sa pagsisisi. Hindi ko gusto na mapahama ka ng dahil sa akin. Hindi ko kagustuhan ng pagkamatay mo. Hindi ko alam na naikulong kita sa baul na yun. Hindi ko alam na mamamatay ka dahil doon. Lagi akong sinisisi ni tatay sa nangyari. Pero sa tulong ng demonyo na handang ibalik ang buhay mo, makakasama kitang muli. Malapit ng magbagong taon, magagawa ko ng ritual na bubuhay sa'yo. Oliver, alam kong mahal na mahal mo ang kapatid mo. Pero ang tanong, gusto ba niyang mabuhay muli? Hindi mo ba naisip na ginagamit ka lang ng demonyong yun? Katawan lang ng kapatid mo ang bibigyan niya ng buhay. Pero ang pagkatao niya, hindi na siya yun. Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita dahil isa ka lamang alay. Ate Miriam, panoorin mo ako sa gagawin ko. Tatawagin ko na ang demonyong bubuhay sa'yo. Makapangyarihang demonyo, narito na ang huling alay ko. Tanggapin mo at patunayan ang kakayahan mo.
Buhayin mo ang kapatid ko tulad ng pinangako mo. Ito na ang tamang oras. Ito na ang tamang panahon. Sumapit na ang bagong taon. Tumupad ka sa kasunduan. Ang lakas ng hangin. Oh, Diyos ko. Ikaw na pang bahala sa akin. Ano yun? May mamayabag. Nandito na siya. Kokolektahin na niya ang huling kaluluwa. May itim na ano na. Nagubalot sa buong katawan ko. Tulungan niyo! Malapit na, ate. Malapit na, ate Miriam. Malapit na! Aling Esther, bakit wala ng tao sa bahay na to? Wala kahit sino. Walang bakas na nandito ang ate ko, si Oliver. Paano na yan? Ikinalulungkot ko. Mukhang nahuli na tayo. Ang ate ko, Aling Esther, napahamak ng dahil sa akin ng ate ko. Pati si Tito Badong, kasalanan ko to. Dapat hindi ko sila isinama rito. Huwag ka nang umiyak, Iha. May dahilan kung bakit nangyari ang mga ito. Labis din ako nagsisisi. Mahal ko ang magkapatid na Oliver at Miriam. At dahil sa pagmamahal ko sa kanila, pinaturuan ko sina Oliver at Crispin ang ritual kung paano bumuhay ng patay. At pinagsisisihan ko na ang aking ginawa. Nariyan ang mga pulis. Tibayan mo ang loob mo at manalig ka sa Diyos. Ang ate Hazel mo ay mayroong mabuting kalooban. Pinili niyang isakripisyo ang kanyang sarili para mabuhay ka. Hindi mo man siya kasama ngayong bagong taong ito. Sigurado ko, magkikita ulit kayo sa tamang panahon. Luna, hindi ko alam na narito ka pala sa lugar namin. Opo, Aling Esther. Nagbakas sakali lang sa mga pulis kung may balita na sila. Nagsimba na rin muna ako bago bumalik sa Maynila. Ako nga rin palaging nagmamasid sa lumang bahay na yon. Pero wala na akong napapansin na anumang kakaiba. Sabi nga rin ng mga pulis, walang bakas ng kahit na anong ritual na sinasabi ko. Hindi pa rin nahahanap si Oliver, si Ate Hazel, at kahit si Tito Badong. At maging si Crispin, naglaho rin siya na parang bula. Masakit pa rin talaga na hindi ko na makikita si Ate Hazel. Hanggang ngayon, sumasakit pa rin ang dibdib ko kapag naaalala ko siya. Ngayon na lang uli ako nakapasyal sa mall. Ano kayang bibilhin ko? Ano yan? Parang naaamoy ko yung pabango ni Ate Hazel. Sobrang namimiss ko na siya. Pati amoy ng pabango niya hindi ko makalimutan. Halika rito, Miriam. Sabi ko sa'yo, huwag kang malikot eh. Huwag kang mag-alala. Bibili natin lahat ng gusto mong laruan. Yay! Salamat sa iyo, Oliver, ah! Ay, Kuya Oliver. Diyos ko, yung batang yan, siya yung bata na pinabuhay ni Oliver sa demonyo. Ibig sabihin, nagtagumpay sila. Yung bata nakatingin siya sa akin at nakangisi. Nakilala niya ako, Diyos ko. Ikaw nang bahala sa akin. Protektahan mo ako sa demonyong yun. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.